Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 12, talata 32 hanggang 48. Ang mabuting balitang ito ay paanyaya ng Panginoon upang tayo ay manatiling gising at magbantay. Sapagkat ang ating Panginoon ay darating sa oras na hindi natin inaasahan. Ang ibig sabihin, hindi natin maaaring ipilit ang ating panahon, ang ating oras sa Panginoon. Siya ang nakakaalam kung anong oras, anong panahon kailangan siyang dumaan sa ating buhay. Kaya nga, ayon sa ebanghelyong ito, ang aliping nagbabantay sa pagdating ng Panginoon at inabutan ng Panginoon na siya ay gising, ang Panginoon mismo ang maglilingkod sa kanya. Siya ay pauupuin at ipaghahanda ng pagkain. Ngunit ang aliping hindi nagbabantay ay tatanggap ng kaparusahan. At inilarawan sa ebanghelyong ito ng ating Panginoon kung sino ba o ano ba ang kaisipan ng isang aliping hindi nagbabantay. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ang alipin daw na ito ay ang taong nag-iisip na matagal pa o matatagalan pa ang pagdating ng Panginoon. At dahil dito, pagmamalupitan niya ang kanyang mga kapwa alipin, lalaki at babae, siya ay kakain, iinom at maglalasing. At ito ay ang larawan ng isang aliping hindi nakahanda, hindi naghahanda o hindi naghanda. Isang taong nalasing sa kapangyarihan at inisip niya na siya ang Panginoon ng bahay, siya ang Panginoon ng tahanan. Kaya nga siya ay umasta, siya ay kumilos, siya ay nagdesisyon na para bang siya ang Panginoon. Pinahirapan niya ang mga kapwa niya alipin. Sapagkat hindi lamang siya kumain at uminom, siya ay naglasing. Nalasing sa kapangyarihan, nalasing sa sariling kahangalan. At ito rin ang panganib sa bawat isa sa atin. Ito ang panganib sa bawat nilalang. Naisipin na matagal pa ang pagdating ng Panginoon at sabihin sa ating mga sarili na ako ang Panginoon ng aking buhay. Ako ang Diyos. Ako ang masusunod. Ang mga tao na nasa aking paligid, sila ay mas mababa sa akin at ako ay mas makapangyarihan sa kanila. Kaya nga sila ay aking pahihirapan, sila ay aking sasaktan. Hindi ko sila bibigyan ng katarungan sapagkat ako ang Diyos, ako ang ulo, ako ang Panginoon ng aking buhay. Sa bandang huli, ang ebanghelyong ito ay nagpapatungkol sa unang kasalanan ng tao. Ang unang kasalanan ng tao ay kapalaluan. Kung maalala natin sa aklat ng Henesis sa 3 kabanata, nalinlang ng dyablo ng ahas ang mga unang tao. At sinabi niya, nakainin ninyo ang bunga ng puno at kayo ay magiging Diyos. Ito ang kapalaluan ng tao. Ako ang Diyos, ako ang Panginoon, ako ang masusunod sa aking buhay. At ang isang taong pinaniwala ang kanyang sarili na ang kanyang buhay ay sa kanya. Kung paanong pinaniwala nitong alipin na hindi nakahanda na ang tahanan ay sa kanya, ang mga ibang alipin ay para sa kanya. Ito ang pinakamabigat na kasalanan. Pag-agaw sa lugar ng Diyos, pag-agaw sa posisyon ng Diyos, nalasing sa sariling kapangyarihan at kakayanan. Ang ebanghelyong ito ay nagwakas kung saan inilarawan na ang aliping ito ay tumanggap ng kaparusahan. Samantalang ang mga aliping nagbabantay, gising sa pagdating ng Panginoon at hindi na Manginoon o hindi itinuring ang kanilang mga sariling Panginoon, sila ay biniyayaan at ginantimpalaan. Ang paanyaya ng mabuting balitang ito para sa ating lahat. Sa araw na ito ay tanggapin natin at maniwala
sa isa lamang na katotohanan. Hindi tayo ang Diyos. Hindi tayo ang Panginoon. Tayo ay mga lingkod. Tayo ay mga alipin lamang. Hindi sa atin ang ating buhay. Hindi rin natin pag-aari ang buhay ng iba. At sa pagganitong paraan, sa ganitong pagninilay, tayo ay matutulungan, gumising, magbantay, at maghintay sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.